Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-319 na kabanata. Ang kaguluhan sa bundok. Habang nakatingin sa mga puting ulap sa bintana, si Alex ay nakaramdam ng pagiging balisa. Sa kabutihang palad, si Debbie ay nanatiling tulog sa kanyang bisig. Hindi nagtagal lumapag ang eroplano sa Washington, D.C. Medyo malamig dito kaysa sa Baltimore, at hiniling ni Alex na sana ay may suot siya na kahit ano, upang mainitan, habang pababa ng eroplano. Marahas na umubo si Debbie. Si Alex ay kinabahan, at niyakap niya ito ng mahigpit. Nag-aalala na ang sakit nito ay lalong lumala. Okay lang ako, huwag mo akong alalahanin. Mahinang wika ni Debbie, pero ang kanyang mukha ay maputla, at hindi mapigilan na mag-alala. Si Alex at Debbie ay nagtungo sa restaurant upang umorder ng kanilang hapunan. Habang si Celeste ay rumente ng sasakyan, para sa kanilang lahat. Nang makakain na si Debbie, ilang sandali ay isinuka niya ang lahat ng pagkain. At ang kanyang leeg ay nakahilig sa likod, at ito ay hinimatay. Debbie, sigaw ni Alex, mabilis niyang kinuha ang gamot na kanyang binili sa ospital. At ibinuhos ang ilan sa bibig nito. Debbie, pakiusap maging maayos ka, wika niya na may luha sa mga mata. Celeste, didiretso na tayo sa Moon Palace ngayon. Si Alex ay natatakot na kung maaantala pa sila. Baka si Debbie ay hindi makasurvive. Sige, sagot ni Celeste, kailangan nating magmadali. Binuhat ni Alex si Debbie, patungo sa sasakyan. Ang tatlong maiden ay umupo sa tabi nito. Si Luna ay inasikaso ito habang sila ay bumibiyahe. Si Celeste ay nakaupo sa passenger seat upang makapagbigay ng direksyon kay Alex. Sila ay dumiretso sa Moon Palace na matatagpuan sa ilalim ng Appalachian Mountains. Walang masyadong tao ang pumupunta doon, maliban sa mga mountaineer at explorer na humahanga sa bundok. Sa kabutihang palad, kahit ito ay malayo sa mga may ilaw na syudad, ito ay may magandang infrastructure sa lugar. At ang Moon Palace ay may access sa mga makabagong pangangailangan, katulad ng kuryente, magandang kalsada at internet. Sa ilalim ng mga maliliit na snow, si Alex ay nag-drive ng marahan patungo sa bundok. Ang senaryo ay makapigil hininga. Ang malungkot na kalsada ay mukhang nawala sa kalayuan. Napapalibutan ito ng matataas na bundok sa magkabilang gilid. Mr. Alex, pagkatapos mamatay ng dati naming pinuno, hindi ko pa nasabi sa iyo. Ang ibang Moon Maiden na nasasakupan mo. Gusto nilang magkaroon ng seremonya, upang gawin kang bagong pinuno, wika ni Callisto. Wala munang mga ganyang bagay ngayon. Gusto kong makarecover si Debbie, sagot ni Alex. Si Debbie ay malakas, at siya ay magiging maayos, sagot nito. Pagkatapos ay sinabi ni Callisto, tatawagan ko ang aking kapatid na babae ngayon, at sasabihin na magpadala ng maghahanap sa espesyal na orchid para kay Debbie. Kapag dumating tayo, may seremonya sila upang batiin kayong dalawa. Inilabas nito ang kanyang cellphone, at tumawag sa Moon Palace. Ito ay nagri-ring ngunit walang sumasagot. Ano ang nangyayari, pagtataka ni Callisto na sinabi niya sa lahat. Sinubukan kong tumawag sa Moon Palace office pero walang sumasagot. May palaging sumasagot ng mga tawag doon. Nag-aalala siya at tinapos ang tawag. At sinubukan muli. Kada tawag niya ay walang sumasagot. Si Callisto ay lalong kinabahan. Biglang kumonekta ang tawag, at siya ay nakahinga ng maluwang. Nang magsasalita na siya, sinabi ng boses sa kabilang linya, Callisto, ang palasyo ay nilusob. Dahil ang pinuno at kayong apat ay matagal nang wala. 3 gang ang nagsama-sama at nilusob kami. Sa palagay namin, ang mga gang ay Blood Sacrifice, Ice Edge, at Falling Souls. Gusto nilang kuhain ang ating lugar. At kaming lahat na Moon Girls ay makikipagkita sa kanila upang pag-usapan ang kanilang mga kahilingan. Ano, gusto na ba nilang mamatay? Sabihin mo sa kanila na hindi magtatagal ang pinuno ay darating na. Sabihin mo sa kanila, na kung sino man ang maglalakas ng loob at atakihin ang Moon Palace, ay makukuha ang kanilang hinahanap pabalik sa kanilang kuta. Galit na wika ni Callisto. Callisto, pabalik na ba kayo? Magandang balita, pupunta ako at sasabihin sa lahat. Kapag sinabi ko sa gang na parating na kayo dito, baka magdalawang isip sila sa pag-atake. Tinapos na ng babae ang tawag. Ano ang nangyayari, tanong ni Alex.
Masasabi niya na may mali. Mr. Alex, dahil ang dati naming pinuno at kaming apat ay matagal nang wala sa Moon Palace ng ilang buwan. Ang ibang mga gang sa Washington DC ay kinuha ang pagkakataon na atakehin ang aming palasyo. Gusto nilang kuhain ang lugar. Kapag nakarating na ako doon, tuturuan ko ng leksyon ang mga gangster na iyon, galit na sagot ni Callisto. Ano ang pangalan ng gang? Tanong ni Alex. Nang una niyang ipinangako na poprotektahan ang Moon Palace. Wala siyang idea na ang mga gang sa syudad ay guguluhin sila. Nakaramdam siya ng responsibilidad para sa kaligtasan ng lahat ng Moon Girls. May mahigit 10 malalaking gang at 30 maliliit na gang ang nag-o-operate dito sa area. Noong narito pa ang dating pinuno. Siya ay sobrang lakas at walang naglalakas loob umatake sa amin. Alam ng mga gang leader na siya ay malakas at mas maraming kakayahan na mandirigma kaysa sa kanila. Pero nang marinig nila wala na ang dating pinuno. Alam nila na ito na ang kanilang pagkakataon na talunin kami. Kailangan nating makapunta doon upang makatulong. Si Alex ay napasimangot. Nagpunta lamang siya roon upang malunasan si Debbie. Pero ngayon mukhang may panibagong problema na dapat ayusin. Nang sandaling iyon, sinabi ni Luna na si Debbie ay sumuka ng dugo. Ang puso ni Alex ay kumabog. Kailangan niyang pumunta sa likod upang makita si Debbie. Na-pick up ni Callisto ang gusto nitong gawin. Mr. Alex, pumunta ka na, ako na ang magmamaneho. Itinigil ni Alex ang pagmamaneho at pumunta sa likod. Si Callisto ay pumunta sa driver's seat at nagsimulang magmaneho. Nang makita ni Alex na maraming dugo na nagkalat sa sahig ng sasakyan. Tumakbo siya sa tabi ni Debbie, at nakita ang dugo na nagkalat sa matamlay na mukha nito. Nasaan ang gamot? Bigyan niyo siya ng gamot, sigaw nito. Mr. Alex, nabigyan na namin siya ng gamot, wika ni Celeste. Maliwanag na hindi nakakatulong ang gamot sa kanya. Alex, mahinang iyak ni Debbie. Alam ko na nagsisinungaling ka sa akin. Alam ko na mamamatay na ako. Masaya ako at dadalihin mo ako sa Moon Palace. Pero sa palagay ko ay hindi na ako aabot. Hindi, putol ni Alex na may luha sa mga mata. Gagamutin kita. Sinabi ni Celeste na kukuha sila ng espesyal na orchids mula sa Appalachian Mountains, sa paligid ng Moon Palace. Kung makakain mo ito, magiging mabuti ang kalagayan mo. Maniwala ka sa akin. Si Debbie ay nahihirapan huminga. Pagkatapos ang kanyang mga mata ay umikot at nawalan ng malay. Debbie, tawag ni Alex pagkatapos suriin, ito pa rin ay humihinga. Sinabi niya kay Selena at Celeste na hawakan ito. Habang nakahiga umupo si Alex kasunod nito. Debbie, hindi ka mamamatay. Wala pa tayong sapat na oras na magkasama. Hindi mo ako pwedeng iwanan ngayon. Hindi kita papayagan. Habang nagsasalita siya, inilagay niya ang kamay sa likod ni Debbie, at sinubukan ilipat ang kanyang internal power sa katawan ni Debbie. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.